Sa gitna ng pinakabagong serye ng eskandalo, muling lumutang ang mapait na katotohanan, 8 bansa na ang lantarang ng umiilag sa Pilipinas dahil sa bulok na kalakaran ng katiwalian. Matagal ng kwentong palihim ang pagiging no-go zone ng bansa para sa ilang foreign investors at donor agencies, pero ngayon, mas malinaw at mas nakakahiya ang larawan. Ang sablay na pagtatangka ng House of Representatives na idikit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa maanumalyang flood control projects ng DPWH ay nagbunga hindi ng pagkakabagsak ng dating Pangulo, kundi ng mas masakit na katotohanan, isang bansang lugmok sa tiwaling sistema sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, na ngayon ay unti-unting nilalayuan ng pandaigdigang komunidad. Mahalaga ang papel na ginampanan ni Jervel Luistro, na sa isang simpleng tanong kay Diskaya ay napakawalan ng bomba. Doon sumabog ang linya ng paghahambing sa panahon ni Duterte, kahit papaano ay may takot pang magsuhol ang mga contractor, dahil malinaw ang patakaran sa line item budget at may takot na mabuking. Ngunit sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. tila nagbukas ang floodgates ng katiwalian, insertions dito, on-program funds doon, at sistemang parang open season para sa mga nakadikit sa Malacanang at Kamara. Dito nakaugat ang paglayo ng mga bansang donor na dati handang makipagsosyo sa Pilipinas, ngunit ngayon ayaw nang malugmok sa putik ng kasakiman. Isang matingkad na halimbawa ang pagputok ng balita mula sa South Korea. Mismong si President Lee Jae-myung ang nag-utos ng agarang pagtigil sa isang 701 bilyong civil engineering project sa Pilipinas na dati nang tinanggihan dahil sa corruption risk. Ngunit dahil sa pressure mula kay People Power Party Representative Kwon Song-dong, muling isinulong ang proyekto na nag-udyok sa Korean leader na magsalita ng direkta sa publiko. Sa kanyang pahayag sa Facebook, sinabi niyang hindi siya magpapalustay ng buwis para lamang sa proyektong may bahid ng katiwalian at bulok na pamamahala. Ang kanyang matalim na mensahe, mas mabuting pigilan ang simula pa lang kaysa sayangin ang pondo ng taong bayan. Ito ang nagbigay ng matinding dagok sa reputasyon ng Pilipinas. Kung ibang bansa mismo ay nagsisilbing bantay laban sa katiwalian, bakit ang sariling pamahalaan ay tila bulag at manhid? Ang mga mata ng buong Asya ay nakatutok ngayon, at sa bawat pahayag ng South Korea, lalong nabubunyag ang malalim na sugat sa kredibilidad ng ating pamahalaan. Hindi lang ito basta retrenchment ng isang project, isa itong public shaming na nagsasabing, hindi ligtas ang Pilipinas para sa malinis at patas na transaksyon. Lalong nadagdagan ng bigat ng eskandalo nang lumabas sa mga leak na mismong pinsan ng Pangulo, si Speaker Martin Romualdez, at iba pang bigwigs ng Kamara ang nadadawit sa flood control kickback scheme. Kung tutuusin, hindi na nakapagtataka kung bakit pinipilit ng mga mambabatas na ilihis ang usapan kay Duterte, isang distraction habang ang kasalukuyang administrasyon ang tunay na nalulunod sa bahang dala ng sarili nilang katiwalian. Sa halip na magsilbing tagapagbantay ng kaban ng bayan, ang mismong mga nasa poder ang tila nagiging pangunahing beneficiaries ng tinatawag na cash cow projects. Ang impact nito sa buong mundo ay hindi na maitatanggi. Kung dati inaasahan na ang Pilipinas ay maaaring maging susi sa regional na infrastruktura at development partnerships, ngayon ay itinuturing tayong black hole ng Asia, kung saan pumapasok ang pera ngunit hindi lumalabas ang resulta. Habang ang Korea ay nagpapakita ng transparency at mabilis na aksyon, tayo naman ay natitigilan, tila wala man lang kakayahan o kagustuhan na ayusin ang sistemang bulok. Sa huli, malinaw ang mensahe, habang lumalakas ang corruption under Marcos Jr., mas lalong lumulubog ang kredibilidad ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. At ang pinakamasakit, hindi na lamang ito usapin ng politika o awayan ng partido. Usapin na ito ng dangal, ng tiwala ng ibang bansa, at ng kinabukasan ng bawat Pilipino na ngayon ay pasang krus ang kahihiyan na dala ng kanilang gobyerno. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon kay Tio Moreno ay, "If true then we are indeed not a poor country, we are just plundered. God save the Philippines." Sabi naman ni ex-PCOU Sec Pebbles Duque ay, 1. Walang insertions or sa program funds. 2. Legit winning biddings ang mga nakuha nila. 3. May nag-attempt na pirahan siya ng isang road, pero ginamit niya ang RA 10910 dahil lumalabag sila sa batas. Ibig sabihin, dahil sa no corruption policy ng Duterte admin noon, hindi sila nagpatinag sa mga humihingi and they even published them. 4. Karamihan ng contracts nila under the Duterte admin were cancelled or terminated. 5. Bakit malakas ang kita during Duterte time? Wala pong nanghihingi sa amin. In my observation, sa palagay ko lahat ng sinasabi niya kahapon ay own personal knowledge. May abogado siya sa likod na nag-guide. Wow, even foreign investors aren't trusting our government for so much corruption. Ayon naman kay Rob Rances ay, even other nations are convinced of this government's corruption, yet our leaders keep pretending they're clean. You're not fooling anyone, you're shamming us ordinary Filipinos. Samantala, ang well-known influencer na si Madarahug ay nagbigay naman ng comment reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ito lang po, sa 2022. Pakinggan nyo to Bumaha sa Metro Manila. Papaimbestigahan ang flood control projects ng Davao. Ngayon, nag-imbestiga ang Senado. Ang naimbestigahan, yung Kongreso. Ngayon, yung House of Representatives, nag-iimbestiga. Ang iniimbestigahan, yung mga senador. Sino ang mga witness? Ang mga witness, yung mga kontratista at yung mga taga